clearly, pag yung isang grupo, isang kumpanya nagho-hoard na ng mga petrolyo para ika nga makontrol niya, wala tayo magawa. Kailangan pa natin idaan sa korte. I mean, you do not have the authority. Anong klaseng batas itong Oil Deregulation Law? Yes, sir. Kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo sa pagdinig ng Senado kanina ang mga probisyon ng Republic Act 8479 o ang Oil Deregulation Law. Kabilang sa pinuna ng Senador ang kawalan ng otoridad ng Department of Energy na kontrolin ang supply at presyo ng mga produktong petrolyo. Ang pangamba niya dito ay kung may mga kumpanya ang nag-iimbak ng supply saka ibebenta ng mas mataas na halaga o ang tinatawag na hoarding. Sa pagdinig, ipinaliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi saklaw ng kanilang ahensya ang pagpapataw ng parusa sa hoarding. Kaya kailangan pa nilang ilapit ito sa ibang ahensya gaya ng Philippine National Police at ng Department of Trade and Industry o DTI. Dahil dito hiniling nila sa Senado na magkaroon ng dagdag na kakayahan o kapangyarihan ang DOE para labanan ang hoarding. When we issued show cause order, we had to use other laws, Mr. Chair. Hindi based on all the regulation law. Kaya yan dapat, kasi we had to go through PNP, DTI, DOJ, kung anong ibang batas na anti-hoarding. Samantala, pinuna rin ni Senator Erwin ang biglaang price adjustment ng mga oil company nang mangyari ang Middle East crisis. Bagaman kakasimula pa lang anya ng gulo sa gitnang silangan, agad na nagtaas ng presyo ang mga kumpanya ng langis. Questionable anya ito dahil maaaring ibinenta lang nila sa mas mataas na halaga ang mga dati ng stock, bagay na maituturing na pananamantala umano sa mga consumer. Hindi po ba matagal na po yung stock ito? Bakit kailangan tumaas ka agad? Napakabilis. Pag tumaas ang presyo sa pandaigdig ang kalakalan ngayong araw, bukas sa gasolinahan, sa lahat ng lalawigan ay mataas na rin. Ang higit pang nakapagtatakaan niya, kapag nagkaroon naman ng rollback, kakarampot lamang ang tinatapyas ng mga oil company. Natutuwa tayo dahil ang press release may rollback 50 centavos. Ang tinaas 150. Next week na naman, may tataas na naman, piso na naman, rollback siya, 25, 75 lang, naka 3 pesos na siya. Suportado naman ng DOE ang panukalang amyendahan na ang Oil Deregulation Law. Tsaka na lang kami naka-dictate on the increases or adjustments. No? Pero before that, Mr. Chair, inulit-ulit namin itong oil deregulation. It was the spirit of the law at that time. I think during its time no 1998, baka yun yung kailangan para i-liberalize yung market. But times are changing and I think your committee is the right track na i-review na to. Sa ngayon, dahil umiiral pa ang National Energy Emergency, nagagawa pa ng DOE na magtakda ng presyo sa mga produktong petrolyo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.